Ganito ba yun? Paano ba? Joke. Uy, ako nabibigay yung ganito pag nagbibiyahe kami, Mama P. Tapos ano, yung medyo car sick ka na. Kasama to sa first aid kit ng ibang tao, di ba? Pwede ba to? Mamumutas to kapag Iba ginamit naman. mo sa di ba? Binibigay nila, baka, huwag nating pag-usapan pasintabi po magmakain. Para sa air lang muna. Para hindi pa kayo magsuka. Ibang usapan yun. Iba yun. Ibang usapan. Ito kasi sa social media, usapin ang tungkol sa paggamit ng brown paper bag kapag may anxiety attack or hyperventilation. Kung ano po ang post na ito, panoorin po natin. Mula sa simpleng post ni Rhea Sanchez, muling napag-usapan online ang tungkol sa anxiety attacks at kung paano ito nararanasan ng maraming tao. Marami ang nakarelate, pero mayroon ding nagsabing OA lang o nag-iinarte lang ang mga taong nakakaranas nito. Sa kanyang post, ibinahagi ni Rhea ang paggamit ng brown paper bag bilang isa sa mga paraan para makontrol ang paghinga kapag nakakaranas ng matinding anxiety o hyperventilation. Kasabay nito, ikinuwento rin niya ang sarili niyang karanasan sa panic attacks at kung paano ito nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, muling nabuksan ang diskusyon kung gaano nga ba natin naiintindihan ang pinagdadaanan ng mga taong may anxiety. Totoo bang simpleng pag-overreact lang ito? O isa itong seryosong kondisyon na nangangailangan ng tamang pag-unawa at suporta? Yan ang ating aalamin ngayong umaga. Yun, kasi meron nga isang content creator kamakailan na na-post ang kanyang karanasan ng pagkakaroon ng anxiety attack at habang hinihintay nila yung emergency medical vehicle or ambulansya, ang ginawa niyang pangunang lunas, kumuha siya ng brown paper bag. Ito po yung mga ginagamit ng mga grocery ngayon dahil sa kanilang paniniwala na mas maganda daw to sa environment. Yes. Ito ang pinambabalot nila. Pero ganito lang kaliit. At isinuksok niya dito sa kanyang ilong at saka bibig at saka dito siya Dun siya huminga. Tapos nakita naman natin na nakarating siya ng safely sa kanya sa ospital. Sa ER. Sa ER. So, people tuloy are thinking, baka nga effective ang paggamit ng brown paper bag para maibsan ang anxiety attacks. Para mas malinawan po tayo tungkol sa siyensya sa likod ng brown paper bag technique at ang tamang first aid para sa hyperventilation. At kung bakit mas pinapabura na ngayon na maraming eksperto ang guided breathing exercises kaysa sa lumang pamamaraan nito, makasama po natin si Doc Raf Martires para isang eksperto na mismo ang magpatotoo or hindi nitong brown paper technique. Hi, Doc. Good morning. Good morning, Doc Raf. Magandang araw po sa ating mga manonood. Natatawa ako kasi habang pinapanood natin yung mga clips ng mga kada natin na nagde-demonstrate ng kanilang brown paper technique, natatawa si Doc. Bakit ka natatawa, Doc, ba't ka nga natatawa? Yung isa kasing video, meron tape sa mukha. May tinig pa. Hindi nyo naman daw kailangang i-tape. Gagana pa din yun, guys. Baka ayaw niya hawakan. Baka napagod na siya. Kaya kailangan tayo tumuto kay Doc para dito na tayo mismo kumuha ng totoong impormasyon. Yes. Kung paano nga ba yung tamang paggamit din ito. Kung sakaling dumating man ang panahon na kakailanganin nyo itong brown paper bag na ito. Without stickers. Tanong muna natin si Doc, effective ba? Baka naman Gagana ba, Dok? Pa-cute lang. Nakakatulong ba talaga yung brown paper bag? Okay, well, specifically for the lone problem of hyperventilation o mabilis na paghinga, but it should be related to an anxiety or Anxiety panic attack. Kasi may mga pasyente na hindi naman lahat yan na porke mabilis huminga dahil lang sa anxiety. No? And, well, not to mention, hindi natin sinasabing lang yung anxiety. It's a real problem. Yes. It's a real condition Condition. talaga that affects a lot of people. But specifically for panic-related hyperventilation, yes, it could help. It could help. Could help. Because, Doc, what is the, ano ba yung basis behind, bakit brown paper bag? Ba't kailangan isukbit ito sa ilong at saka sa bibig?
Okay, so parang Ano ba lang, nangyayari? basic background lang, no? So, meron tayong tinatawag na respiration. No? So, yun yung ventilation, respiration, no? Yung pag-movement ng gases sa ating blood and through the lungs, no? And palabas din. So, we take in basically oxygen and we also release carbon dioxide. No? But the problem there is there's a delicate balance. No? Hindi masama yung carbon dioxide and oxygen on its own is not necessarily good or bad. No? So, what happens when we hyperventilate, masyado tayo naglalabas ng carbon dioxide. So, yung carbon dioxide sa ating dugo, masyado namang bumabagsak. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.